Sa mundong ito, mayroong dalawang magkalaban, ang hero at ang Demon King. Ang hero ay lumalaban para sa imperyo, habang ang Demon King naman ang tunay na hari ng kaharian ng mga demonyo. Ang hero ay tumatanggap ng kanyang kapangyarihan mula sa mundo at ginagamit niya ito para sa iisang layunin lamang at yun ay patayin ang Demon King. Sa kabilang banda, ang tanging layunin din ng Demon King ay patayin ang hero. Mayroong 12 opisyal na grupo na binibigyan ng numero mula 1 hanggang 12. Sila ang malupit at makapangyarihang mga tagasunod ng Demon King. Sinasabi nila na walang makakalaban sa kanila, ngunit kahit na ang mga demonyong ito ay nahihirapan pa rin harapin ang isang hero. Gayunpaman, mayroon ng nakapatay sa hero dati, ang Zero Core Commander na si Dion Hart, na kilala sa kaharian ng mga demonyo bilang Demon Aret. Alam na ng lahat na siya ang Joker card ng Demon King. Siya rin ang pinaka-iniingat-ingatang talent ng hari. Nang itapon ni Dion ang kanyang resignation letter sa mesa ng hari, tumingin ang Demon King dito na parang naguguluhan. Pagkatapos ay sinabi ni Dion na gusto na niyang mag-resign. Nanatili lang natahimik ang Demon King at pinag-isipan ang kanyang mga salita. Sumigaw siya at nagtanong kung ano ang sinabi nito. Dahil sa galit, pinalo niya ang mesa gamit ang kanyang mga palad at nag-crack ito. Nagkalat ang lahat ng mga papeles sa loob ng opisina. Lumipad ang isa sa mga dokumento sa mukha ni Dion ngunit hindi siya nag-react. Lumaki ang mga ugat sa mukha ng hari dahil sa galit at tinanong niya kung paano ito nang ahas na iwan siya. Pagkatapos nito, tumakbo siya palabas mula sa likod ng mesa at lumuhad sa paa ni Dion at niyakap ito at sinabi na hindi niya ito hahayaang umalis. Tumingin siya sa kanya ng may pag-aalala at sumigaw na ayaw niya nito, bakit niya ito ginagawa bigla. Tumingin si Dion sa malayo nang walang pakialam at nanatiling tahimik. Tumayo ang Demon King at tinanong kung mayroon ba siyang hindi gusto sa kastilyo. Tinanong din niya kung hindi ba siya nirerespeto ng mga alagad niya. At kung na-discriminate ba nila siya dahil tao lang siya. Nanatili na tahimik muli ang Demon King at napakunot ang noo niya dahil sa pag-iisip na imposible ito. Ang demonyong si Aret ay mayroong hindi matutumbasan na kapangyarihan kahit na tao lang siya. Mayroon siyang nakamamanghang lakas na hindi makuha kahit sa matinding pagsasanay. Siya ang pinagpipitaganan at nirerespeto. Siya ang pinakamalakas na sandata ng Demon King, kaya napaisip siya kung sino ang may lakas ng loob na kalabanin si Dion. Sa wakas, sumagot si Dion na hindi naman daw kasalanan ng mga tao niya. Medyo kumalma ang hari at tinanong kung ano nga ba ang dahilan. Tinitigan niya ang walang emosyong mukha ni Dion at naisip na hindi niya maintindihan kung ano ang iniisip nito. Sinabi niya na kung hindi niya sasabihin, pumutol si Dion at tinanong kung papatayin ba siya nito. Gusto sanang magsalita ng Demon King tungkol sa mga tagasunod niya, pero nang marinig niya ang sinabi ni Dion, sumigaw siya at nagtanong kung ano ang sinabi nito. Hinawakan niya ito sa mga balikat at sinabi na hindi niya yun gagawin. Gusto lang niyang malaman ang dahilan. Sinimulan niyang yugyugin ito at tinanong kung dahil ba ito sa hindi niya pagpapadala sa kanya sa border kamakailan. Tinanong ng Demon King kung ginagawa ba niya ito dahil gustong-gusto na niyang makipaglaban pero alam din naman ni Dion na walang magagawa ang Demon King tungkol doon dahil sa kondisyon ni Dion ngayon. Sumagot si Dion na hindi naman at sinabihan siyang maghintay. Nagtaas na ng boses si Dion at sinabihan ng hari na kumalma. Pagkatapos ay tumahimik na ang hari. Nagulat ang Demon King at sinabi na dumudugo na naman ang ilong ni Dion. Ipinatong ni Dion ang kanyang kamay sa kanyang ilong at humingi ng tawad dahil nadumihan niya ang sahig. Nag-alala ng husto ang Demon King sa kalagayan nito at sumigaw sa buong kastilyo na kailangan nila ng doktor. Ipinagsigawan niya na dalhin doon ang doktor ng Zero Core Commander at tinanong kung ano ba ang ginagawa niya kung ang kanyang commander ay nasa ganitong kalagayan. Maya-maya ay dumating na nga si Dr. Ben, naupo si Dion sa sofa at sinimulan siyang suriin ni Dr. Ben. Itinaas ni Ben ang kanyang kamay sa palad ni Dion at gumamit ng mahika para suriin siya. Pagkatapos nito, umupo ang hari sa sofa sa tapat niya at tinanong kung kamusta na ito. Sumagot si Ben na gaya ng inaasahan ng hari, ito ang mga after effects. Ipapaliwanag sana ni Dr. Ben ang tungkol sa sugat na natamo ni Dion sa labanan laban sa hero, ngunit hindi siya pinatapos ng Demon King at sinabi sa isang mapanakot na tono na hindi niya ito tinawag dito para makinig sa mga impormasyong alam na niya. Inutusan ng hari si Dr. Ben na humanap ng paraan para mapagaling agad Dion dahil kung hindi niya kaya, alam na niya ang mangyayari sa kanya. Kinabahan si Ben at pagkatapos ng maikling pag-post, sumagot siya na alam niya at nangangakong gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos nito, iminumungkahi ng hari kay Dion na ipagpatuloy na lang nila ang kanilang pag-uusap sa ibang araw. Sinabihan na lang nito na bumalik na si Dion at magtuon ng pansin sa pagpapagaling. Tinawag niya ang mga nakatayo sa labas ng pinto at sinabihan silang dalhin ang commander ng Zero Squad sa kanyang silid. Pumasok ang ilang mga demonyo na may suot na puting damit sa silid at sinimulan nilang sundin ang utos.
Pagkatapos nito, hinawakan ni Ben si Dion sa kamay at hinayla siya palabas. Sinabihan siya ni Dion na maghintay at sinabi niyang ayos lang siya. Kaya na niyang maglakad mag-isa. Hindi pumayag si Ben at sumagot na mas gusto niyang siya ang magdala sa kanya. Pagkatapos nito, inilagay si Dion sa isang medical gurney at dinala papunta sa kanyang silid. Dinala nila siya sa kahabaan ng koridor at nagsimulang magtanong ang mga demonyong nakatipon doon kung nagsimulang dumyugo na naman ang ilong ng commander ng Zero Squad. Sumagot ang demonyo na inihagis ba naman niya ang sarili niya sa katawan ng hero nang magpas siya itong mag-selfie-destruct Nakakamangha na nakaligtas siya ng may kaunting sugat lang. Sabi-sabi nga na kahit nasa ganyang kalagayan na siya, pangalawa pa rin siya sa pinakamalakas pagkatapos ng Demon King. Sinabi ng isa pang demonyo na siya ang talent na may kapangyarihan na hindi nalalayo sa Demon King. Talagang nirerespeto siya ng mga demonyo kahit na tao lang siya. Habang nakikinig sa kanilang mga usapan, naisip ni Dion na nagkamali siya. Gusto lang naman niyang umalis at mabuhay ng normal. Uminom ng tsaa araw-araw, matulog, at magsaya. Pero patuloy pa rin silang nagsasalita ng kung ano-ano. Malapit na sila sa pinto ng kanyang silid at sinabi ng demonyo sa lahat na magmadali na ito na ang silid ni Dion. Pumasok sila sa loob at naisip ni Dion kung pinatay ba niya ang hero o kung malakas ba siya. Inilagay ng mga demonyo si Dion sa kama at tinanong ng babae kung saan ba banda masakit. Sinabi naman ng isang demonyo na bumalik na sa normal ang tibok ng puso niya. Sinabihan ng isa pang demonyo ang iba na bigyan siya ng mga basang tuwalya para sa kanyang lagnat. Inilagay nila ang isang malamig na tuwalya sa kanyang noo at naisip niyang lahat ng ito ay kalokohan lang. Nang matapos ng mga demonyo ang lahat ng mga dapat gawin, nagpa siya silang iwan siyang mag-isa at yumuko sila at nagpaalam at sinabihan siyang magpahinga ng mabuti. Habang nakahiga sa kama, naisip ni Dion kung siya ba ang demonyong si Aret. Hindi dahil siya si Dion Hart. Kinabahan siyang hinawakan ng kumot sa kanyang mga kamay at naisip na sa kastilyo ng Demon King, hindi siya ang inaakala nilang siya. Madali lang at dumating ang maid at binigyan siya ng tubig at sinabi na kukunin niya ang baso pagkatapos niyang uminom. Ininom niya ang tubig at ibinigay niya ang baso sa kanya at nagpasalamat. Pero nang ibalik niya ang baso sa tray, hindi niya sinasadyang mahawakan ang kamay nito at napatalon ito. Nagsimula nang mahulog ang baso, nahulog niya ito at humingi siya ng pasensya sa kanya. Pero nanatili siyang tahimik at pagkatapos ng maikling pagpost, sinabihan niya itong umalis. Sumunod ito at pumunta sa pinto at ngumiti habang iniisip na nagdikit ang kanilang mga kamay. Naghintay siya hanggang sa makaalis ito at bumantong hininga ng malalim at sinabi na parang galit ito sa kanya. Nasaktan pa nga siya dahil akala niya parang ayaw nitong mahawakan ang kamay niya. Kung ikukumpara sa Demon King, sobrang nag-aalala ang Demon King sa kanya. Pero naalala niya noong panahon na may sakit siya at lumabas siya ng silid at nakita siya ng Demon King. Sumigaw ito at tinanong kung bakit siya naglilibot sa mga pasilyo kung hindi pa siya tuluyang gumaling. Sinabihan pa nga niya ang mga tagasunod niya na alagaan siya. Nang kumakain naman siya, napansin ng hari na kaunti lang ang kinakain niya at tinanong kung paano siya lalakas kung ito lang ang kinakain niya. Pagkatapos ng mga salitang iyon, inilapag niya ang isang malaking manok sa mesa at sinabi ni Dion na sobra naman iyon. Siya lang ang nag-iisang tao sa kaharian ng mga demonyo na ipinanganak na mahina ang katawan na nahihirapan sa kahit na anong stress. Napagkamalan siyang malakas tao at dahil doon, hinirang siyang commander ng Zero Squad na ginagawa siyang direktang tagasunod ng Demon King. Sa ngayon, kaya niya pang magsinungaling at sabihin na ang sakit niya ay dahil sa after effects ng laban niya sa hero. Pero kung malaman lang ng kahit na sino na ipinanganak lang talaga siya na may mahinang katawan, naisip niya ang imahe ng Demon King na pinupugutan siya ng ulo at agad siyang tumalon mula sa kama at sumigaw ng malakas. Hinawakan niya ang kanyang leeg at pinagpapawisan siya sa takot, naisip niya na mamamatay talaga siya. Naisip niya na hindi na siya maaaring manatili rito. Naisip niya kung paano siya pagtatawanan ng Demon King at ng iba pang mga commanders at kung paano nila siya paglalaroan. Sinimulan niyang kagatin ang kanyang mga kuko habang iniisip na kailangan niyang umalis sa lugar na ito kahit ano pa ang maging kapalit at sa pinakatahimik na paraan. Gusto niya pang mabuhay ng mahaba at mapayapang buhay. Ang tanging paraan para magawa ito ay ang umalis sa demonic realm. Biglang gumalaw ang chandelier sa kanyang silid. Malakas na binuksan ng kanyang deputy na si Ed ang pinto ng kanyang silid at tinawag siya. Nagulat si Dion at tinawag din si Ed at tinanong kung kakabalik lang ba nito mula sa mundo ng mga tao. Lumapit si Ed sa kanyang kama at kinumpirma ang kanyang mga salita. Pagkatapos nito, kinuha niya ang isang cube at sinabi ng may ngiti na may dala siyang bago, isang bagay na kilala bilang mirror cube. Habang tinitignan ng kanyang maliwanag na ngiti, naisip ni Dion na isa si Ed sa mga demonyo sa paligid niya na komportable siyang kasama. Pumupunta si Ed sa mundo ng mga tao para magdala ng mga gamit na maaaring mag-alis ng kanyang pagkabagot. Ibinigay ng kanyang deputy sa kanya ang cube at sinabi na maaari siyang mapasaya nito.
Pero bigla siyang tumigil at sumigaw na hindi iyon ang gusto niyang sabihin at tinanong kung nahilo ba siya. Tumingin si Dion sa cube at sumagot na ayos lang siya ngayon. Tinatanong ni Ed kung ano ang ayos lang at kung ano ba ang dapat nilang gawin para mawala na ang mga after effects niya. Pumikit siya at kinuyam ang kanyang kamao at sinimulang isumpa ang hero. Sumagot si Dion sa isip niya na kailangan niya sigurong mabuhay muli para lang mawala yung after effects. Pero sa halip, sumagot siya at sinabi na ginawa niya yon sa sarili niya. Napalakas ang boses ni Ed at sinabing mali si Dion dahil siya daw ang pumihil sa hero para sa kapakanan nilang lahat. Naisip ni Dion na hindi naman. Dumilim ang mukha ni Ed dahil sa galit at hinimas-himas niya ang kanyang baba at sinabi na handa siyang bugbugin si Dr. Ben para lang mapagaling si Dion. Napaisip si Dion kung no bang kalokohan ang pinagsasabi ni Ed at talagang nakakatakot ang mga demonyo. Matapos nito, hinilingan niya si Dion na magpahinga at nakita niya itong umalis ng may ngiti. Nang makalabas ito, naisip niya na walang ibang demonyo ang mas nag-aalala sa kanya kaysa kay Ed at malaki ang pasasalamat niya dahil dito, nag-aalala rin naman sa kanya ang Demon King kahit na minsan ay sobra-sobra na ito. At nakakaligtas rin siya sa Demon Realm dahil sa hari. Pero sobra pa rin ito. Umaasa siyang walang ibang magdudulot ng hindi pagkakaintindihan. Samantala, nasa opisina ang hari at tinitignan niya ang resignation letter ni Dion. Matapos niyang basahin ang letter, nasabi niya na hindi talaga niya maintindihan ang tumatakbo sa isip ni Dion mula sa walang emosyong mukha nito, ngumiti siya at naisip na hindi naman talaga mahulaan ang mga galaw ni Dion mula pa noong unang pagkikita pa lang nila. Noong una niyang makita si Dion, nakatayo siya malapit sa bangkay ng hero. Tinanong ng mga demonyong nakakita nito kung pinatay ba niya ang hero. Sumagot ang demonyo na mukhang ganoon na nga. Hindi lang daw niya ito pinatay, pero pinrotektahan din sila mula sa alon ng self-destruction nito. Pero nagtataka sila paano siya nakakatayo pa rin pagkatapos matanggap ang ganoong kalakas na atake. Naisip ng Demon King na nagpadala ang imperyo ng isang napaka-interesanteng tao. Pagkatapos nito, nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang pangalan nito. Naisip niya na nagpakita ito matinding katapangan at katapatan sa pamamagitan ng pagtalon sa gitna ng labanan para sa imperyo. Hindi siya makapaniwala na nagpadala sila ng isang napakagaling na tao rito. Pagkatapos nito, tumingin sa kanya si Dion at pinunasan ng dugo sa kanyang mukha at sinabi ang buong pangalan niya. Siya si Dion Hart. Naisip ng Demon King na kung siya ang nasa kanilang lugar, hindi niya ay padadala ang isang tao para mamatay sa isang marangal na kamatayan. Inilahad niya ang kanyang kamay sa kanya at tinanong siya ng may ngiti kung gusto niyang sumali sa hukbo ng Demon King. Habang inaalala ang mga lumang araw, sinabi niya na masyadong malaya siya matapos niyang sumali sa kanila. Hindi niya maaaring ipadala ito sa misyon. Biglang napunta ang tingin niya sa isang interesting na dokumento na nakalagay sa mesa. Kinuha niya ito at binasa ang teksto bago ngumiti. Agad niyang tinawag ang kanyang subordinate at sinabing mag-aanunsyo siya ng pagpupulong ng lahat ng mga commander ng detachment. Ipinag-utos niya na ipunin agad ang lahat. Sumunod ang babae at umalis. Tumingin ulit siya sa dokumento at nakangiting sinabi na matutuwa si Aret dito. Samantala, si Dion ay nakahiga sa ilalim ng kumot pero nakaramdam ng lamig na parang may nag-uusap tungkol sa kanya. Maya-maya, ipinatawag siya ng hari ng demonyo. Paglabas niya ng kanyang kwarto, nakaramdam siya ng matinding inis. Binati siya ng isang demonyo, Lord Aret, pero agad itong natahimik nang makita ang kanyang ekspresyon. Mabilis na naglakad si Dion sa pasilyo, nakakuyom ang kanyang kamao. Naisip niya na nawala na siya ng pagkakataong makapagpahinga ng maayos dahil ipinatawag siya ng Demon King. Siya mismo ang nagsabi na magpahinga siya, at ngayon ay bigla siyang mag-oorganisa ng pulong ng mga commander. Kinakabahan niyang kinagat ang kanyang labi at naisip kung ibig sabihin ba nito na magtitipon ng lahat ng mga buhay na squad leader. Hindi siya makapaniwalang kailangan niyang makipagkita sa lahat ng mga commander gayong kahit mga ordinaryong demonyo ay kinatatakutan niya. Gusto ba siyang ipapatay nito o ano? Tinanong ng mga demonyong kanyang nadaanan kung okay lang siya. Sumagot ang isa pang demonyo na mukhang galit ito sa biglaang tawag. Narinig ito ni Dion at naisip na kailangan niyang magpanggap na kalmado. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang mukha sa pag-iisip na mas mabuting huwag makipag-away dahil hindi siya mananalo kung magkaroon ng laban. Tinanong ng demonyong sundalo kung ito ba ang lalaki mula sa mga chismis. Ito raw ang unang beses niya itong nakita ng personal. Ano raw ang kanyang pangalan? Ang demonyong nakatayo sa kanyang tabi ay nakangiting inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng bagong babae at tinanong kung hindi pa rin ito maalala ang kanyang pangalan. Sinabihan niya ito na makinig ng mabuti dahil nandun siya mismo nang sandaling patayin ni Dion ang hero at nang tanungin siya ng Demon King kung ano ang kanyang pangalan, dahan-dahan itong lumingon at walang pakialam na sumagot na siya si Demon Aret. Confident itong nagtanong, so, ngayon siguro, hindi mo na makakalimutan ang pangalan niya di ba?
Gulat itong sumagot na ito ang pinakamalademonyong pangalan na narinig niya. Galit na tumingin si Dion sa kanila at sumigaw sa kanyang isip na ang kanyang pangalan ay Dionheart. Nang mapansin ng kanyang tingin, nagtago ang demonyo sa likod ng bagong babae at sinabing mag-ingat ito dahil mukhang hindi maganda ang kanyang mood. Naalala niya na may mga chismis na naiipon ng stress ni Dion dahil hindi siya makalaban. Mas mabuti pang umalis sila bago niya sila patayin dahil lang nakaharang sila sa kanyang daan. Mabilis silang nawala sa paningin ni Dion at nakayuko ito. Nanghihinang naisip niya na hindi niya sila kayang patayin. Nagtataka siya bakit pakiramdam niya lalong lumalala ang misunderstanding sa paglipas ng panahon. Well, kung titingnan niya ang mga positibo, salamat dito at walang nanggugulo sa kanya. Kung nahuli siya dito, mamamatay agad siya kaya hindi niya hahayaang malaman ng sino man na mahina siya hanggang sa makalabas siya ng demonic realm. Kaya kailangan niyang magmukhang confident. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang mga pintuan ng meeting hall at dalawang guard na nag-uusap tungkol sa kung ano. Nilapitan niya ang mga ito at naisip na dapat niyang magkunwari na hindi siya natatakot sa kahit na sino. Napansin ng mga guard ang kanyang pagdating at nang makita ang kanyang mukha, sila ay nanginig sa takot. Naglagay si Dion ng walang pakialam na ekspresyon at sa pag-iisip na siya ang commander ng Zero Squad, ang demonyong si Aret, tumingin sa mga guard. Natakot silang bumati sa kanya at inutusan niya silang buksan ang pinto. Pagkatapos nito, bumukas ang mga pinto at pumasok si Dion kasabay ng mga salitang, last but not least, ang commander ng Zero Squad ay sama-sama sa pulong. Lahat ng mata ay agad na tumingin sa kanya at ang hari ng mga demonyo ay nakangising sinabing nakarating na siya. Nang makita ang napakaraming malalakas na demonyo sa loob, hindi na maitago ni Dion ang kanyang tensyon at naging tense. Iniisip niya kung anong klaseng atmosphere meron doon. Tumingin sa kanya ang commander ng first detachment na si Jakar at sinabing dapat siyang umupo sa tabi ng Demon King. Tumingin si Esild sa commander ng Zero Squad at naisip na mukhang weakling ito. Hindi siya makapaniwalang sobrang lakas nito kaya gusto niya itong labanan. Tinanong ng commander ng 6th Squad kung ang katotohanang naabot niya ang kanyang layunin ay isang excuse para malate. Ang commander ng 4th Squad na si Adelia na nakaupo sa tabi niya ay tinapak siya sa balikat at sumigaw siya ng, ano ba? Sumagot ito na sigurado naman siyang may mga dahilan si Dion. Nakakuyom ang mga kamao ni Ririnel na mukhang hindi natutuwa kay Belaitan at naisip na napakawalang hiya nito para i-disrespect si Lord Aret sa harapan niya mismo. Kinakabahang umupo si Dion sa tabi ng hari at naisip kung bakit napakaraming commander ang nagtipon dito. Sobrang takot at tense niya, gusto na niyang bumalik sa kanyang kwarto. Lumingon sa kanya ang Demon King at tinanong kung okay lang siya. Kinumpirma ni Dion ang kanyang mga salita at humingi ng paumanhin sa pagiging late. Sumagot ito na hindi siya dapat humingi ng paumanhin, malinaw na hindi niya ito sinasadya. Nanatiling tahimik si Dion at naisip na talagang sinadya niya ito dahil ayaw niyang pumunta dito. Ang servant na nakangiti ay lumapit sa commander ng Zero Squad na may bote sa kanyang mga kamay at sinabing ibubuhos niya ito para sa kanya. Naglagay ito ng wine glass sa mesa at nagbuhos ng inumin dito. Maingat na pinanood ni Dion habang napupuno ito bagamat may matatag siyang ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang puso, siya ay tuwang-tuwa na iniisip na sa wakas ay makakainom na siya ng alak. Itinaas niya ang baso sa kanyang bibig at naisip na sa mga meeting sa demonic realm, maaari siyang uminom ng alak hanggat gusto niya. Kaya pala siya sumipot kahit atubili siya. Ngunit nang sumipsip siya ng isang beses, nagtaka siya sa laman ng baso at napagtanto na hindi pala ito alak. Sa matigas na boses ay tanong niya, grape juice ba ito? Nanginig si Adelia at maingat na tumingin sa kanya. Ang Demon King ay kinakabahang ngumiti. Isang nakakabinging katahimikan ng bomb-alot sa meeting hall na lumikha ng isang nakakatakot na atmosphere. Ibinaba ni Dion ang wine glass sa mesa at tumingin sa baso ng commander sa tapat niya. Sinabi niya na ang mga inumin ng iba ay mukhang alak. Sa hindi nasisiyahang mukha, tumingin siya sa buong hall na may nakakatakot na tingin at naisip, diskriminasyon ba ito sa akin? Tinaakpan ng Demon King ang kanyang mukha gamit ang kanyang palad at pagod na bumantong hininga na hinihiling sa kanya na itigil na ito dahil ang Demon King mismo ang nag-utos na gawin ito. Tumingin sa kanya ang kanyang subordinate sa ilalim ng kanyang kilay at tinanong kung bakit siya lang ang binigyan ng juice. Nagtanong ang hari, hindi mo ba talaga naiintindihan? Sa isip ay sumagot si Dion na hindi niya naiintindihan. Diskriminasyon ba ito laban sa mga tao? Biglang pumasok sa kanyang isip ang ideyang nagpabigay sa kanya ng kilabot. Nagsesave ba siya ng alak dahil napagtanto niya kung gaano ito kawalang kwenta? Nalaman na ba niya sa wakas ang katotohanan? Kung gayon, ang meeting na ito ba ay para ipahayag ang kanyang katapusan? Tumingin sa kanya ang Demon King na nakangiti at sinabing pakinggan niya ito bago magalit. May dahilan kung bakit niya ipinatawag ang lahat dito. Nanginig si Dion at naisip na ito na talaga ang kanilang plano.
Lumapit ang hari sa commander ng 6th Division at sinabing ibahagi ang mga detalye ng mga dokumentong ibinigay niya sa kanya. Pumayag si Velaitan at sinabing kahit na naproprotektahan ng 12th Squad ang village sa lahat ng oras, ang bilang ng mga monsters ay tumaas ng husto. Sa makatuwid, hindi na kayang panindigan ng unit ang linya. Matapos sirain ng mga demonic monster ang kalahati ng isang maliit na settlement, inilikas nila ang mga natitirang settlers sa likod ng fortress wall ng isang malaking lungsod. Gayunpaman, hindi nila alam kung gaano katagal tatagal ang lungsod kaya kailangan nila ng reinforcements para talunin ang mga halimaw. Tinanong ng isa sa mga commander kung nasaan ang commander ng 12th Detachment at tinanong kung namatay ba siya ng dahil lang sa mga ordinaryong demonic monsters. Sinabi ng isa pang commander sa kanya na bantayan ang kanyang mga salita. Kahit ang ordinaryong monsters ay maaaring maging isang formidable na kaaway kung sama-sama silang umatake. Bulalas niya, pero mga failed creatures lang naman ang mga iyon, di ba? Naisip ni Dion, ang ingay nila, bagamat naiintindihan niya ang kanilang pagkabigla. Ang mga demonic monsters ay ang mga demonyong nilikha ng Demon King na mga walang emosyong nilalang na ginagabayan lamang ng kanilang mga instincts at desires. Sila ay tinatawag na mga failed products. Hindi maisip ni Dion na ang commander ng 12th Squad ay matatalo, pero paano ito konektado sa kanya? Sinabi ni Velaitan na sila ay nasa gyera araw-araw dahil sobrang dami ng demonic monsters. Hindi nila alam bakit biglang dumami ang mga ito. Sabi ng Demon King, pinapatay kasi sila dati ng namatay na hero. Kaya hindi na nakakagulat na namatay ang 12th commander ng magtipon ng mga monsters sa village. Naalala ng mga commanders na si Lord Aret ang pumatay sa hero. Katahimikan ng bomb alat sa hall. Kinakabahan si Dion at kinagat ang dulo ng kanyang labi. Ano ba ang problema? Balak ba nila siyang patayin sa ilalim ng pretext na ito? Pero higit sa lahat, hindi niya pinatay ang hero. Tumingala siya sa Demon King na iritado ang tingin at naisip, ano ba ang mas importante? Hindi ba ang hari mismo ang sumubok pumatay sa kanya? Kung may dapat sisihin, siya yon. Dumilim ang kanyang mukha sa kaba at sa kanyang isip ay nakiusap sa hari na kahit ano'y sabihin. Napansin ng hari ang kanyang tingin at naintindihan ang gusto niyang sabihin. Ngumiti ito at confident na sinabi kay Dion na huwag mag-alala dahil ang Zero Core ang pupunta sa site bilang reinforcements. Hanggang dito na lang muna, salamat sa panonood guys, sana nagustuhan nyo at please, suportahan nyo rin yung channel ko, kung meron kayong mga suggestions sa pwede ko ma-recap, comment them below, salamat.